Kapag nahuli mong may nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo, huwag mong sayangin ang energy mo sa pagpapaliwanag o pagtatanggol sa sarili mo. Malaking pagkakamali yan. Kapag nag-deny ka, lalo ka lang nagmumukhang guilty at defensive. Sa mundo ng psychology, ang taong nagpapaliwanag ay kadalasang talo sa perception game. Ang solusyon, sa halip na mag-react, gamitin mo ang dalawang psychological techniques na ito para baliktarin ang sitwasyon, hindi para manira, kundi para protektahan ang reputasyon mo at kontrolin ang narrative. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology na hindi itinuturo sa paaralan. Masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao gusto kang umangat. Ayon kay Niccolò Machiavelli, may isang brutal na prinsipyo sa lipunan. Men are quicker to forget the death of their father than the loss of their patrimony. Mas mabilis makalimot ang tao sa personal na sakit kaysa sa pagkawala ng kapangyarihan o pakinabang. Ibig sabihin, kapag umaangat ka, may mga taong makakaramdam ng threat. At kapag threatened ang ego, ang pinakamadaling sandata ay paninira. Ganito rin ang sinabi ni Arthur Schopenhauer sa kanyang aklat na The Wisdom of Life. Hatred comes from the heart, contempt from the head. Kapag may naninira sa'yo, hindi lang yan simpleng inggit. May halo yang insecurity at takot. Technique number 1, the paranoia seed ang binhi ng pagdududa. Hindi ito simpleng pananakot. Hindi ito pagbabanta. Ito ay strategic psychological disruption. Sa mundo ng power dynamics, may isang prinsipyo na tahimik pero napakalakas. Ang grupo na may duda sa isa't isa ay mas mahina kaysa sa grupong galit sa labas. At dito pumapasok ang paranoia seed. Bakit ito gumagana? Ayon kay Niccolò Machiavelli, sa kanyang aklat na The Prince, the first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. Ibig sabihin, ang lakas ng isang tao ay nakasalalay sa solidong loyalty ng nasa paligid niya. Kapag nabasag mo ang tiwala sa loob ng grupo nila, hindi mo na sila kailangang kalabanin. Sila mismo ang sisira sa isa't isa. Hindi ito random. May tamang execution. Want piliin ang tamang timing. Huwag sa harap ng maraming tao. Huwag sa gitna ng tensyon. Hintayin mong mag-isa siya. Tahimik ang paligid. Doon mo ihuhulog ang binhi. Bakit? Dahil ang takot at duda ay mas malakas kapag walang audience. Kapag may audience, may ego. Kapag mag-isa, may vulnerability. 2. Kontrolin ang boses at katawan. Ito ang sikreto. Mabagal magsalita. Diretso ang tingin. Walang galit. Walang sigaw. Ang tone mo dapat parang may alam ka na hindi niya alam. Sa psychology, tinatawag itong information asymmetry tension. Kapag iniisip ng tao na may impormasyon ka na wala siya, automatic siyang mag-overthink. 3. Huwag magbigay ng pangalan. Ito ang pinakamahalaga. Huwag mong sabihin kung sino ang nagsumbong. Huwag mong sabihin kung saan mo nalaman. Ang sasabihin mo lang, hindi mo alam kung sino sa kanila ang tapat talaga sa akin. Period. Pagkatapos, ngumiti ka at umalis. Walang paliwanag. Walang debate. Ano ang mangyayari pagkatapos? Dito na papasok ang tunay na epekto. Sa susunod na magkita sila ng barkada niya, mag-iiba ang tingin niya sa bawat isa. Kapag may nagbubulong, isipin niyang siya na ang pinag-uusapan. Kapag may nagkatawanan, mag-overthink siya. Ang paranoia ay parang virus. Kapag naitanim mo, kusa itong lalago. At tulad ng sinabi ni Arthur Schopenhauer, every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. Kapag sinimulan mong galawin ang perception niya, magbabago ang mundo niya. Psychological principle behind this. Ang tawag dito ay cognitive dissonance pressure. Kapag ang tao ay naniniwalang solid ang grupo niya, pero bigla mong pinagdudahan yon, magkakaroon ng internal conflict. At para ma-resolve iyon, hahanapin niya ang posibleng traidor. Hindi ikaw ang kalaban niya ngayon, sarili niyang circle. Pero tandaan ito, hindi ito para sa petty revenge. Hindi ito para sa maliit na ego war. Ito ay para sa mga sitwasyong sinisira ang reputasyon mo, nilalason ang pangalan mo, tinatrabaho ang image mo sa likod. Sa The 48 Laws of Power ni Robert Greene, may isang prinsipyo. Crush your enemy totally. Pero sa modernong mundo, hindi mo kailangang durugin ang tao. Minsan sapat na ang guluhin ang foundation niya. Mas mataas na antas ng pag-iisip. Ang mga mahihinang tao nagre-react agad. Ang mga matatalino nag-o-observe. Ang mga strategic, nagtatanim. Kung ikaw ay may control sa emosyon mo, hindi ka kailangang sumigaw para marinig. Ang tunay na power ay tahimik. At kapag ginamit mo ang paranoia seed ng tama,
Hindi ka na nila gugustuhin kalabanin ulit. Hindi dahil natakot sila sa lakas mo, kundi dahil natakot sila sa isip mo. Kung nararamdaman mong may gumagawa nito sa iyo ngayon, huwag kang magpanik. Remember this. Ang taong nagkakalat ng chismis ay malakas lang kapag solid ang audience niya. Tanggalin mo ang tiwala sa audience at babagsak ang stage niya dahil sa larong ito. Ang pinakadelikado ay hindi ang maingay, kundi ang kalmadong marunong maghintay. Technique number 2. The fan-base frame celebrity effect. Ito ang teknik na ginagamit kapag public ang atake, kapag nasa harap kayo ng maraming tao, kapag may audience, kapag gusto ka nilang ipahiya. At dito ka hindi dapat magpakita ng defensive energy. Dahil tandaan mo ito, sa public setting, hindi katotohanan ang panalo perception ang panalo. Ano ba ang frame? Sa psychology, ang frame ay ang interpretation ng sitwasyon. Kung sino ang nagsiset ng frame, siya ang may control. Kapag may nagsabi na, alam mo ba, ganyan talaga siya, plastic yan. May dalawang option ka. Magpaliwanag, defensive frame. Baliktarin ang narrative, dominant frame. Dito pumapasok ang fanbase frame. Execution step by step. 1. Huwag ka agad sumagot. Hayaan mo muna siyang matapos. Huwag mo siyang i-cut off. Bakit? Kapag hinayaan mong magsalita siya ng magsalita, nagmumukha siyang emotionally invested. At ayon kay Friedrich Nietzsche sa Beyond Good and Evil, whoever fights monsters should see to it that in the process, he does not become a monster. Kapag sumabay ka sa galit, pareho kayong mukhang emotional. Pero kapag kalmado ka, ikaw ang mukhang superior. 2. Biglang tawanan, pattern interrupt. Pagkatapos niyang magsalita, tumawa ka. Hindi sarcastic, hindi galit. Yung confident na parang may inside joke ka. Ito ang tinatawag na pattern interrupt. Ang inaasahan ng audience, magagalit ka, magde-defend ka, pero tumawa ka. Biglang nag-shift ang energy ng room. 3. Ihulog ang linya. Sabihin mo, grabe bukang bibig mo na ako ah. Parang araw-araw mo akong iniisip. Baka naman in love ka na sa akin. Or, salamat ha. Libre marketing. Ngumiti ka ulit. Walang dagdag. Walang explanation. Psychological effect. Ano ang nangyayari dito? Pinabago mo ang frame mula sa ikaw ang may mali to obsessed siya sa'yo. Kapag may taong palaging may sinasabi tungkol sa'yo, sa mata ng neutral na observer, nagmumukha siyang invested. At ayon kay Robert Greene sa The Laws of Human Nature, people are drawn to those who seem larger than life. Kapag hindi ka naapektuhan, automatic tumataas ang perceived status mo. Ikaw ang celebrity, siya ang fan. The status flip. Sa social psychology, may tinatawag na status dynamics. Ang taong defensive low status, ang taong relaxed sa gitna ng criticism high status. Kapag sinabi mong, baka boring lang buhay mo kaya ako lagi topic, ang audience mag-iisip, bakit nga ba siya lagi ang pinag-uusapan? At doon ka nanalo. Hindi dahil tinira mo siya, kundi dahil ipinakita mong hindi ka natitinag. Pero huwag mong abusuhin. Ang teknik na ito hindi para mang-insulto. Ito ay para ipakita ang emotional control. Kapag sumobra ka, babalik sa'yo. Pero kapag ginawa mo ito ng kalmado, may tatlong mangyayari. Tatawa ang audience. Mawawala ang bigat ng accusation. Magmumukhang petty ang attacker. At sabi nga ni Arthur Schopenhauer, to overcome difficulties is to experience the full delight of existence. Ang tunay na delight, yung kaya mong gawing biro ang atake sa'yo. The cold power. Ang pinakadelikadong tao sa room ay hindi ang pinakamalakas magsalita, kundi ang kayang ngumiti habang binabato ng issue. Kapag ginamit mo ang fanbase frame, hindi ka biktima, hindi ka defensive, hindi ka galit, ikaw ang calm center. At sa mundo ng social hierarchy, ang hindi natitinag siya ang sinusundan. May mas malalim pa dito. Kapag may taong obsessed sa paninira sa'yo, ibig sabihin may space ka sa isip niya. At kapag may space ka sa isip ng tao, may influence ka. Ang tanong na lang, gagamitin mo ba ang influence na iyon para bumagsak ka o para mas lalo kang tumaas? Dahil sa larong ito, hindi panalo ang pinakamatalino, panalo ang may kontrol sa emosyon at narrative. Ngayon makinig ka ng mabuti dahil kung hanggang teknik ka lang, mababaw pa ang understanding mo. Ang tunay na laban dito, hindi laban sa kanila. Laban ito sa sarili mong emosyon. Ang pinakamapanganib na trigger ego. Kapag may naninira sa'yo, ang unang nasasaktan hindi reputasyon mo. Ego mo. Gusto mong magpaliwanag. Gusto mong gumante. Gusto mong patunayan na mali sila. Pero ayon kay Friedrich Nietzsche sa Thus Spoke Zarathustra, he who has a why to live can bear almost anyhow.
Kung malinaw ang why mo, ang goals mo, ang vision mo, ang direction mo, hindi ka madaling matinag ng maliit na ingay. Painful truth, Marwan, hindi mo kailangang i-correct lahat. Sa Pilipinas, malakas ang kultura ng image. Gusto nating malinis ang pangalan natin sa lahat. Pero ito ang masakit na katotohanan. Kahit anong paliwanag mo, ang taong ayaw maniwala, hindi maniniwala. At sabi nga ni Arthur Schopenhauer, all truth passes through 3 stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as self-evident. Kapag umaangat ka, dadaan ka talaga sa ridicule at opposition. Normal yan. Hindi yan sign na mali ka, sign yan na may impact ka. Painful truth number 2, ang paninira ay projection. Sa psychology, may tinatawag na projection. Ang insecurity ng tao madalas ipinapasa niya sa iba. Kapag tinawag kang mayabang, baka siya ang insecure. Kapag tinawag kang plastic, baka siya ang nagpe-pretend. At ayon kay Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Ang taong galit na galit sa iyo, may parte ng sarili niya na hindi niya matanggap at ikaw ang nagiging target. Painful truth number 3. Emotional control is power. Ito ang core, hindi manipulation ang tunay na power. Self-mastery. Sa meditations, sinabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado ang bibig nila, pero kontrolado mo ang response mo. Sa social hierarchy, ang may control sa sarili siya ang may tunay na dominance. Kaya ano ang mas malalim na aral? Hindi ito tungkol sa panalo sa argument, pagpapahiya sa kalaban, pagpapakitang mas matalino ka. Ito ay tungkol sa pagiging untouchable. Kapag hindi ka nila ma-provoke, kapag hindi ka nila ma-distract, kapag hindi ka nila madrag pababa, ikaw ang may power. The ultimate perspective shift. Tingnan mo ang paninira bilang filter. Hindi lahat ng tao dapat nasa circle mo. Hindi lahat ng tao dapat may access sa'yo. Ang mga naninira, sila ang nagre-reveal kung sino talaga sila. At ikaw, may choice ka, bumaba sa level nila o manatiling mataas ang frequency mo. The real flex. Hindi ang pagganti, hindi ang paglapag ng mas malakas na insulto. Ang tunay na flex, patuloy kang umaangat habang sila abala sa pag-uusap tungkol sa'yo. Kapag ang focus mo ay growth, ang focus nila ay gossip, panalo ka na. Kung walang naninira sa'yo, malamang hindi ka pa nakakagalaw. Walang bato na ibinabato sa punong walang bunga. Kaya sa susunod na may marinig ka, huwag mong isipin, bakit ako? Ang itanong mo, ano ang susunod kong level? Dahil ang taong mentally strong, hindi tinatanggal ang ingay. Ginagamit niya itong background music habang umaakyat siya. Come on mo, untouchable mindset. Dahil sa huli, ang tunay na panalo sa dark psychology ay hindi ang marunong manira, kundi ang hindi kayang sirain. Hindi mo makokontrol ang bibig ng ibang tao, pero makokontrol mo ang reaction mo. At sa mundo ng psychology, ang reaction ang nagdidikta ng hierarchy. Kapag nag-react ka emotionally, talo ka. Kapag nag-react ka strategically, panalo ka. Ang taong secure sa sarili, hindi kailangang magpaliwanag sa lahat. Kung may naninira sa iyo ngayon, huwag mong tingnan yan bilang problema. Tingnan mo yan bilang proof na may value ka. Walang naninira sa irrelevant. Walang naiinggit sa walang ginagawa. Walang umaatake sa walang impact. Minsan ang paninira ay resibo ng pag-angat mo. Kaya sa susunod na may marinig kang chismis tungkol sa'yo, huwag kang matakot. Huwag kang magpaliwanag. Huwag kang magmakaawa. Ngumiti ka, mag-isip ka, at gumalaw ka na parang chess player, hindi tulad ng pawn. Dahil sa laro ng psychology, hindi panalo ang pinakamalakas. Panalo ang pinakakontrolado. At tandaan mo, ang reputasyon mo ay hindi nabubuo sa sinabi nila. Nabubuo ito sa kung paano ka tumindig habang sinisira ka. Kung may natutunan ka, i-comment mo. I control the frame. At kung handa ka nang maging mentally untouchable, mag-subscribe ka. Dahil dito, hindi lang tayo nagmo-motivate. Nagigising tayo.